Pinuri pa ng ilang kongresista ang pagsasabatas kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Anti-Pogo Act of 2025 kung saan permanente ng pinagbabawal ang anumang uri ng Pogo operation sa bansa at habang buhay na pagkakakulong ang pinakamabigat na purusang haharapin na kung sino mang lalabag nito. Kung babalikan, sa Kamara nangyari ang sunod-sunod at halos buong araw noon ng mga pagdinig sa mga sindikatong nasa likod ng illegal Pogo operations. Yan ay matapos ideklara mismo ng Pangulo sa kanyang sona noong nakaraang taon na iban na ang lahat ng uri ng Pogo. Sabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, nagre-representa ang Anti-Pogo Act ng pagsasara ng isang madilim na parte ng kasaysayan ng bansa kung saan kaliwat kanang karumal-dumal na krimen ang napatakbo sa likod ng mga Pogo hubs. Habang idiniin naman ni House Deputy Speaker Jay Kung Hoon na ang Anti-Pogo Act ay nagpapakita ng paninindigan ng bansa kontra sa anumang uri ng organisadong krimen. Punto naman ng isa sa mga chairman mismo ng Quad Committee na si Representative Benny Abante Jr. na kasalalay na ngayon sa law enforcement agencies ang pagbuksa sa mga Pogo syndicates sa bansa. At yan din ang sentimiento ni ML Party List Representative Laila De Lima. Talaga naman pinag-utos na yan ng Pangulo na wala na dapat ang Pogo. Pero alam din natin na hindi naman talaga lahat ng Pogo ay nagsara. Yung iba ay they still continued, ibang anyo lang. Wala na dapat lusot dito. So, challenge na naman ito sa ating law enforcement sector. Dagdag naman ni De Lima, hindi rin dapat mapaglipasan na lang ang mainit noong usapin ng talamak na online gambling sa bansa na halos nahahalintulad nga rin sa Pogo pagdating sa operasyon at masamang epekto nito sa mga Pilipino. Kaya paninindigan anya ni De Lima. Minsan si Quad Committee Chairperson Bienvenido Abante Jr. at Representative Laila De Lima ay pareho nang naunang nag-file ng panukalang itotal ban ang anumang uri ng online gambling sa bansa. Yan ay kahit kabubukas pa lang noon ng 20th Congress.